ngayon sa Albay. Sa Taipan monitoring kagabi, umabot sa hanggang higit 3 kilometro ang pag-agos ng lava mula sa summit crater ng bulkan na nagbabanta sa southern at eastern slopes nito. Sinabi sa DZMM ni PBOX Director Teresita Apolcol na patuloy ang monitoring sa bulkan kung saan mabagal pa ang lava flow pero posible pa rin ang explosion. Kaya pala maano, alin? Sa alert level 3 ang bulkan ngayon. Malamig. Yung total volume ng materials na pinagdala ng ngayong volcano ay nasa Lumindol pala nung nakaraan. Dito sa atin? Oo. Hindi naramdaman. Merkulis daw yun. Anong ano yun? Na ano yung church doon sa ano? Ano Bumitak. Ano intensity? Siguro nasa 5 siguro o Sa 6. atin? Oo. Sa ibang lugar. Doon sa ano Josepa na anuhan ko. Kasi yung simbahan na angatan yung mga ano. Dato ang magbibra ang bakuan matapos pagbabaril ng mga hindi pa nakikilalang gunman sa Mother Barangay Poblacion Yung ano? ngayong linggo ng umaga. Sinabi ng Ilagay. Anwar M. Dalawa, Secretary to the Mayor, Yung sinasabi mo na lang pag may dumating ka. In-order mo na ba yun? Batay sa mga naunang ulat ng mga otoridad, ilang krimen at political killings ang naitala sa lugar noong mga nakaraang taon. Kaya tinitignan kung konektado ang insidente sa mga local armed groups o political tension. Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente at inaasang mas higpitan ang seguridad sa nasabing bayan. Meron pong komplikasyon pag Below hindi zero hanggang po ano, siya pinabakunahan ng inject ating na babies gas. at nagkaroon po ng tigas. Ang mga complications ay otitis media, ito po yung infection sa tenga na maaaring mahantong sa pagkabingi ng ating po mga anak, maaaring magkaroon ng severe dehydration at diarrhea at pneumonia na siya pong pinakakaraniwang sanhi ng pagkamatay dahil po sa tigas. Maaari rin po magkaroon ng ating baby ng encephalitis o pamamagaki ng utak na maaari pong magdulot ng seizure, ng intellectual disability o kamatayan. Maaari magdulot ng blindness, pagkabulag, severe malnutrition at pagkamatay. Okay? Ang German measles ay yun po yung rubella. No? Maaari yun po ito sa adult ay mag-cause ng arthritis, encephalitis, pareho rin po. Okay, so ang ating pong paalala, magpabakuna po, pabakunahan po ang ating pong mga anak para laban sa tigdas at rubella. Ito po ay preventable disease. So ang importante po doon, anong tawag natin sa bakuna niyan, yung MMR vaccine. Ito po ay ligtas at epektibo sa pag-iwas sa mga komplikasyon na aking pong nabanggit. Okay, so sali po kayo sa aming huntahan pag-usapan po natin ang tungkol po sa goiter. Pwede pakita natin yung mga number. Tumawag lang po sa ating pong numero. Sweetheart, pakipakita yung 0919-2783,000. Maaari po kayong tumawag sa 8924-4101, local 5671, 5672, or 5673. Maaari din po kayo mag-call or hyperthyroid can present an enlargement of the thyroid gland. Hindi pa tumayo? So in other words, pag may thyroid gland, pwede kang hyper, pwede kang hypo. Okay, so what is the Katulad dati, Ate Bit na. Okay. So sa hypothyroid, ito lang. So again, metabolism. Yung mga Actually, kuko. hyper na lang. So, so hypo tayo, pwede po tayong naglalagas. Kasi sobrang bilis po yung turnover ng cells. Naglalagas po yung buko. Sa mata po, ito po yung malumuluwa. Commonly po kasi Graves' disease or autoimmune na hyperthyroidism po. So lumuluwa po yung mata. Parang galit, nakaluwa pong ganon. Tapos po, yung po, goiter sa leeg. Tapos minsan makikita po natin, mabilis po papag yung vein po natin dito. Tapos po, kabog, kinakabog po lagi yung dibdib ng pasyente. Pag pinadirection niyo po yung kamay, nanginginig po, tremors po yung tawag natin. Tapos kahit nakaupo lang sila, kapansin niyo po parang balisa sila, hindi sila mapakali. And minsan po kahit nasa malamig na lugar, papansin niyo, tumatagap po ang pawis. Pawis Yung ng spray ko na tubig, Leng, tinago mo na. Ang doktor is balisa ang pasyente, anxious, hindi makatulog,
mabilis po dumumi, Nasaan kakain ba? lang, gutom na naman, Kahit kakain, yung green, dudumi, maliit. papaya. Nasa? Ay, Ay, dyan tingnan mo, may tubig yata ng siguro dyan. hyperthyroidism. So, okay, sa Yung kabila, ano, other side spray. naman, hypothyroidism. Kaya madali siyang pag binaliktad, yung kabaliktaran naman. O yung ano na lang so, yun sa kung manicure. initin, nagkapawis Yung tumuhad lagi, lang. so palamigin. Ha? Kung hindi mapakali, anxious, Ano kulay nun? maaari po sa Yung green. hypothyroidism, depressed, or parang yung tinatawag ngayon na mga Gen Z na nonchalant, yung walang reaction, at tumataba, kung ang hyper ay pumapayat, tumataba po ang mga hypothyroid patients, mabagal mag-isip, mag-respond, magsalita, may manas, minsan constipated. So, ito balik na So, ito yung mga sintomas na maaari niyo pong maramdaman na may kaakibat na paglaki ng iyong thyroid gland. So, pag feeling na lumaki, pwedeng check mo. Plus, these symptoms na nabanggit mo, pwede kang hyper or hyperthyroid. Okay, so, Dok, meron pang ibang sanhi ng paglaki ng thyroid gland dahil sa pagbubuntis. Yung gunting mo buntis nasa? ang lumalaki ng thyroid gland. Bakit? dahil dito sa changes po sa hormones ng pregnancy, kaya po tumataas po yung mga estrogen, hanggang tumataas po yung mga total amount po of thyroid hormones, or dahil po you are making hormones for two individuals na po, sarili mo and baby, especially the first few weeks po of pregnancy, medyo dumadami po yung demand for the thyroid. So, yung iba po, nagiging, yung mga predisposed, may history, family history po ng hypothyroidism, maaaring lumaki bigla yung thyroid nila. Kasi nga, ito na naman, kailangan mag-produce more po ng thyroid po natin. Oo. Dok, may nabasa rin ako, may mga gamot din pala na makakatalaki ng thyroid gland. Yes, like mga amiodarone po. Ano po ito? Yung amiodarone po ay gamot para sa puso, pag-control po sa irregular na tibok ng puso pag sobrang bilis. So, very, very high kasi in iodine po ang ating Yung pagtaas ng calcium. Minapunta po ako sa Dr. Med, pero ang mahal pala po. Kailangan po ba yun? So, you have to say first, Dr. Julia, ano ba ang problema pag tumaas ang calcium sa dugo? O ano po ang significance nito? At ano yung hinahanap mong sakit? Okay. So, pag tumaas po yung calcium, maaaring dietary or meron po tayong hormonal problem. Ang tawag ay hyperparathyroidism. So, sa likod po ng ating thyroid, may usually 4 na gabuti lang size po na parathyroid gland. Sila po ang nagko-control po ng calcium po sa katawan. So, kapag po may isa o lahat niyan ay may abnormality, especially paglaki or pagkakaroon ng nodule or sariling bukol, maaari pong tumaas po ng kusa kahit hindi kailangan ng katawan nyo ang inyong calcium. Pero before po ng scan, maaari pong gumawa muna ng further tests sa dugo. Tulad po ng intact PTH, mga vitamin D assay, medyo marami pa pong hormonal test. But yes, ideally po, ang best, isa po sa mga basic po na test na pwede natin gawin is yung tinatawag po natin parathyroid necessity scan. Ito po ating sinasabi niyang parathyroid scan. Para malaman po alin at saan yung mga parathyroid po na abnormal. Makikita po doon. Okay, ito naman po lang mula kay Gemma Alaquet. Hello, Doc. May nodule goiter ako. Sabi ng doktor, gusto niya ipa-needle biopsy. So may nodule. Opo. May ano to, matigas. No? Wala na po bang paraan para matunaw ang bukol para hindi i-biopsy? Ayan, madami ko rin ho natatakot sa biopsy. Mali po ito ha. Okay, go ahead, Doc. Okay, depende po. So, may scoring system po kasi tayo para malaman natin kung gaano kataas yung suspetsya na delikadong bukol siya. Kung tubig lang po yung laman, meron pong mga cases po na sinisip-sip lang po ng needle, or in larger mas specialized hospitals, meron na po tayo mga direct po na radio frequency ablation or magamit ng radio frequency para mawala. Pero kapag po kasi mataas or may suspetsya tayo na delikadong bukol siya, the safest route pa rin po is to rule out or para i-check po natin kung delikadong bukol siya. So I would still recommend biopsy po. Oo, para alam po natin, okay? Mula kay Lerma, paano po kung lumaki yung tonsils na parang bukol, yung kabilang side lang po ang malaki, di na bumalik sa dati, delikado po ba yun? Una, paano nalaman tonsils ang lumaki, diba? Kasi, go ahead, Doc. Parang beyond na ata na sorry. Pero pag tonsils po kasi, I would recommend, dito banda na yun, sa taas na po Sa siya. No? ENT. Sa ENT, I would recommend po examination, baka po stone, o baka may
namamaga, may infection, or baka, yan po. Mula kay Diana Kirante. Magandang tanghali, Dr. Luisa. May tanong po ako. Nagkaroon ako ng bukol sa liig. Nagpagamot ako sa endocrinology, ina-aspirate ang laman tubig at dugo. Gumaling po ako, kaso bumalik ngayon 2025 yung bukol. Okay. Kung inaspirate, most likely po cyst ang laman. So, cyst po ay may naka-encapsula po yung tubig doon. Yun nga lang ang problem po sa aspiration. Dahil nandun pa rin po yung cyst, meron at meron chance po na babalik at babalik yung tubig sa loob. So, ibang usapan naman po kung may tumubong iba, na laman na po ang loob. So, best po to review, i-ultrasound po ulit to check kung bago naman po siyang bukol or yung cyst lang po na nag-collect ulit ng water po. Okay, ito na ang dami pa, one page pa. From Mirna, bakit po ba nagkakaroon ng goiter? Ano po ang santi niya pagkakaroon? Nasa ganun, review lang daw. Ang punas ng ano. And sorry, ano po, so pwedeng genetics po sa pamilya, meron pong history po ng goiter o yung tinatawag natin, ang common po sa Pilipinas Ay, ay autoimmune. So yung immune system po natin ay ina-attack ang thyroid, hence kapag inatake, nasira ang thyroid or nag-overactive ang thyroid, ulit ng pinya. maaari po lumaki po dahil may hormonal imbalance po or nag-iba ang demand po sa thyroid function. Okay, so mula naman kay Lerma, Penafiel, hello Doc Luisa and Doc Julia, may gamot po ba ang diffuse thyroiditis? Unang supply. Diffuse thyroiditis depende po sa cause. Kung ang Supply cause ka? lang po niya ay pamamaga dahil po nagkaroon ng viral infection Bata or ka na ng radiation. Okay. Ano lang po, pain reliever lang po. Dan. Sometimes po we give steroids. Pero kapag niya. So kung Dahan-dahan, talikod ka guys. Yung ano mo, chineras mo. dahil po sa May bacterial infection, antibiotic. So, Okay. depende sa cause. Mula kay Anna May, Mga Dr. Luisa, hereditary po ba ang pagkakaroon